mamatay ka na. Sarafina, ang pagkalaho mo ang tanging susi sa aking kalayaan at kayamanan. Isang matalim na bulong sa gitna ng hapdi ng panganganak, habang ang bilyonaryong CEO ay nakikipagbuno sa kamatayan. Ang asawang si Dorian ay ngumingiti sa piling ng iba. Akala nila ay tapos na ang reyna, ngunit sa ilalim ng puting kumot, isang sumpa ang nabuo. Sino ang mag-aakalang ang bangkay na kanilang binalot ay siyang magiging bangungot na dudurog sa kanilang karangyaan? Handa ka na bang makita ang muling pagsilang ng isang babaeng pinagtaksilan? Huwag mo nang piliting huminga, Sarafina. Mas mabuti para sa ating lahat kung dito na matatapos ang kwento mo. Ang malamig na boses na yon ni Dorian ay humiwa sa gitna ng ingay ng mga aparatong medikal sa loob ng pribadong delivery room. Para itong laso na dahan-dahang pumasok sa pandinig ni Sarafina, mas masakit pa kaysa sa bawat pintig ng matinding hirap na nararamdaman niya sa panganganak. Nakahiga siya sa malamig na kama, ang kanyang katawan ay tila nakaparalisa sa ilalim ng epekto ng gamot na hindi niya alam kung para saan, habang ang pawis ay bumabalot sa kanyang namumutlang noo. Sa mga sandaling ito, dapat sana ay ang kamay ng kanyang asawa ang humahawak sa kanya ng mahigpit upang bigyan siya ng lakas. Dapat sana ay mga salita ng pagmamahal ang naririnig niya habang pilit niyang inilalabas sa mundo ang bunga ng kanilang pagsasama. Ngunit sa halip na init ng pag-ibig, ang naramdaman ni Sarafina ay ang matutulis na daliri ni Dorian na humahawi sa kanyang buhok, tila isang Panginoon na nagpapaalam sa kanyang alipin. You've always been so controlling, so perfect, my dear CEO. Pagpapatuloy ni Dorian, ang tono ng boses ay puno ng mapait na pagkutya. Akala mo ba talaga ay masaya ako sa anino mo? Gabi-gabi akong nananalangin na sana ay dumating ang araw na ito. Ang araw na magiging akin ang lahat ng pinaghirapan mo nang wala ka ng pagkakataong bawiin pa ito. Sa labas ng pinto, narinig ni Sarafina ang mabibigat na hakbang ng kanyang biyenan. Pumasok si Doña Aurora na may dalang aura ng puot. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng ospital. Isang malupit na kaibahan sa dugong dahan-dahang umaagos mula sa katawan ni Sarafina. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha ng matanda. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tapusin mo na yan, Dorian. Mabalasik na utos ni Doña Aurora habang nakatingin ng diretso sa nanghihinang mga mata ni Sarafina. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pakikipag-usap sa isang bangkay. Tiyakin mong ang lahat ng papeles ay pirmado na bago pa lumabas ang balitang wala na siya. Ang babaeng ito ay naging hadlang lang sa dangal ng ating pamilya mula pa noong una. Akala mo kung sinong reyna, wala namang kwentang asawa. Gusto ni Sarafina na sumigaw, na itanong kung nasaan ang katarungan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila isang taga sa kanyang puso. Pinanood niya, sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, kung paano kinuha ni Dorian ang kanyang mamahaling fountain pen at inilagay ito sa kanyang nangangatog na kamay. Pilit na iginiguhit ang isang pirma sa mga dokumentong hindi niya nabasa. Ang sakit ng panganganak ay nahaluan ng pait ng pagkakanulo. Ang sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan, ang tanging pag-asa na pinanghahawakan niya, ay tila naramdaman din ng panganib. Isang huling pagkakataon, pilit na iginalaw ni Sarafina ang kanyang mga daliri upang abutin ang kanyang tiyan, isang huling proteksyon para sa kanyang anak. Ngunit mabilis itong tinampal ni Dorian. Huwag kang mag-alala sa bata. Bulong ni Dorian, ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilin lang. Gagamitin ko siya para makuha ang tiwala ng board members. Magiging mukha siya ng isang nagdadalamhating ama. At pagkatapos, baka ipadala ko siya sa isang boarding school sa malayo.
kung saan hindi ko na makikita ang mga mata mong nakatitig sa akin. Ang puso ni Serafina ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang huling paglaban ng kanyang sistema. Ang bawat tunog ng monitor ng kanyang puso ay tila isang babala na paubos na ang kanyang oras. Nararamdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang balutin ng kadiliman, ngunit ang huling imaheng nakita niya ay ang nakakalokong ngiti ni Dorian habang hinahagkan ng kamay ng kanyang biyenan, tila nagdiriwang sa gitna ng isang libing na hindi pa man nagaganap. Ang katahimikan ay nagsimulang bumalot sa silid, isang nakabibinging katahimikan na tanging ang mahinang pagpatak ng dextrose sa swero ang naririnig. Ang bawat patak ay tila nagbibilang ng mga segundong natitira sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang naglalahong malay, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa kaysa sa kamatayang dahan-dahang lumalamon sa kanya. Paano nagawa ng lalaking pinangakuan ko ng aking buhay na maging siyang kukuha nito sa sandaling ako ay pinakamahina? Ang kanyang huling hininga ay isang tahimik na panalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa katarungang tila ipinagkait na sa kanya ng tadhana. Habang ang linya sa monitor ay dahan-dahang nagiging tuwid, nawala ang lahat ng ingay at tanging ang lamig ng gabi ang naiwan. Ang tuwid na linya sa monitor ay hindi ang katapusan ng kwento ni Serafina. Bago pa man tuluyang maglaho ang huling patak ng pag-asa sa malamig at malupit na silid na yon, isang mabilis na anino ang pumasok. Si Dr. Mateo, ang pinuno ng siruhano sa ospital na yon, ay may mga matang nag-aapoy sa isang tahimik na galit. Kanina pa niya pinagmamasdan ang mga kaduda-dudang kilos ni Dorian at ng matandang Donya, ngunit pinili niyang maghintay ng tamang pagkakataon upang hindi mamiligro ang buhay ng pasyente. Nang makalabas na ang mga halimaw, dala ang bagong silang na sanggol, mabilis na lumapit si Mateo sa higaan. Ang puso ni Serafina ay hindi pa tuluyang sumusuko, bagamat napakahina na ng tibok nito dahil sa lason na inihalo sa kanyang dextrose. Mabilis na nagturok si Mateo ng isang gamot na magiging panlaban sa epekto ng kemikal na yon. Maingat ngunit mabilis niyang binalot ang dugo ang katawan ng babae sa isang makapal na kumot. Itinatago ang mukha nito mula sa sino mang maaaring makakita. Paglabas niya ng pinto, dala ang pasyente sa isang gumagalaw na higaan. Hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim. Mga personal na tauhan ni Dorian na naiwan upang bantayan ang bangkay. "Saan niyo dadalhin ang asawa ni Sir Dorian, Doc?" Tanong ng isa. Ang magaspang na kamay ay handa ng hawiin ang kumot na tumatakip kay Serafina. Hindi nagpakita ng kaba si Mateo. Ginamit niya ang awtoridad at malamig niyang tindig upang patigilin ang lalaki. "Guguluhin mo ba ang mahigpit na protokol ng ospital na ito? May nadiskubre kaming mabilis makahawang sakit sa kanyang dugo bago siya binawian ng buhay. Kung gusto mong mahawaan at dalhin ang sakit na yan sa pamilya mo, sige, buksan mo ang kumot." Ang mariin at mabigat na boses ng doktor ay naging sapat upang mapaatras ang dalawang bantay. Nagkatinginan sila at dahan-dahang umiwas ng landas. Ginamit ni Mateo ang pagkakataong yon upang itulak ang higaan patungo sa pinakadulo at lumang bahagi ng gusali, papasok sa lihim na silid, 404, isang kwartong matagal nang hindi ginagamit. At tanging siya lamang ang may hawak ng susi. Sa loob ng nakatagong silid na yon, tila lumangoy si Serafina mula sa isang madilim at malalim na dagat ng kamatayan. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, isang mapusyaw at dilaw na ilaw ang bumungad sa kanya. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding kirot sa kanyang ibabang bahagi, isang hapdi na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Subalit mas masakit ang sumunod na katotohanang yumakap sa kanyang kamalayan. Kusang gumalaw ang kanyang nanginginig at maputlang mga kamay patungo sa kanyang tiyan. Pinakapan niya ang dating bilog
na nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Wala na ang umbok, wala na ang init, wala na ang sanggol na 9 na buwan niyang iningatan. Pumigla siya, sinusubukang bumangon kahit na parang binibiyak ang kanyang buong katawan. Isang mainit ngunit matipunong kamay ang pumigil sa kanyang balikat. Inalalayan siyang bumalik sa pagkakahiga. Huwag kang malikot. Masyado pang sariwa ang mga sugat mo. Ang boses ni Mateo ay malumanay, ngunit may dalang bigat ng 1 taong nakasaksi ng labis na kalupitan. Ang anak ko! Ang tinig ni Serafina ay basag, tila mga basag na salamin na ginuguhit sa kanyang lalamunan sa bawat pagbigkas niya. Nasaan ang anak ko? Kinuha siya ng mga halimaw na yon. Kailangan ko siyang bawiin. Tuluyang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang pag-iyak niya ay walang halong malakas na daing, kundi isang tahimik na paghikbi na punong-puno ng paghihinagpis ng isang inang ninakawan ng kanyang sariling laman at dugo. Kumapit ang kanyang mga daliri sa puting uniforme ni Mateo. Halos mapunit ang tela sa higpit ng kanyang pagkakakuyom habang nagmamakaawa. Umupo si Mateo sa tabi ng kama at tiningnan siya ng may matinding awa. Nakikita niya sa mga mata ng babae ang parehong pagdurusa na nakita niya sa kanyang sariling ina noon bago ito pumanaw. Ligtas ang sanggol sa Serafina, panimula ni Mateo, bagamat alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay dudurog palalo sa puso ng kaharap. Pero kinuha siya ng asawa mo. At bago ka pa man makarating sa silid na ito, idineklara na niya sa buong mundo na namatay ka dahil sa matinding pagdurugo matapos manganak. Bayad ang mga unang doktor na tumingin sa'yo. Hawak na nila ang death certificate mo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Serafina. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging mabigat na animoy mga batong nakadagan sa kanyang dibdib. Idineklara na siyang patay. Ang imperyong itinayo niya, gamit ang sariling talino at pawis ay legal na mapupunta sa lalaking sumubok pumatay sa kanya. Ang kanyang inosenteng anak ay nasa puder ng isang pamilyang walang alam, kundi kasakiman at panlilinlang. Tumingin si Serafina sa isang maliit na salamin na nakadikit sa dingding ng kwarto. Ang nakita niya ay hindi na ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng marami sa mundo ng negosyo. Wala na ang mamahaling damit, wala na ang perpektong ayos. Ang nakatitig sa kanya pabalik ay isang maputla, sugatan at walang pangalang babae. Isang multo na walang pagkakakilanlan. Kung siya ay patay na sa mata ng batas at ng lipunan, paano niya maililigtas ang kanyang anak mula sa mga kuko ni Dorian at Doña Aurora? Ang pakiramdam ng labis na kawalan ng kapangyarihan ay unti-unting nilalamon ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Iniiwan siyang nakakulong sa isang bangungot na wala siyang kakayahang takasan. Ang mga sumunod na araw sa loob ng makipot at lihim na silid, 404, ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling para kay Serafina. Bawat paggalaw ng kanyang katawan ay nagpapaalala sa mga tahi na hindi pa ganap na naghihilom. Ngunit ang pisikal na sakit ay walang sinabi kumpara sa sugat na nakabukas sa kanyang kaluluwa. Sa bawat pagpatak ng gamot sa swero, iniisip niya ang bawat patak ng gatas na hindi niya maibigay sa kanyang anak. Naging tahimik at matapat na tagapag-alaga si Mateo. Sa labas, siya ang iginagalang na punong siruhano, ngunit pagpasok sa silid na yon, siya ang naging tanging sandalan ng isang multo. Araw-araw, maingat niyang pinapalitan ang mga benda ni Serafina. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may labis na pag-iingat. Tila natatakot na madagdagan pa ang sakit na nararamdaman ng babae. Isang hapon, habang nililinis ni Mateo ang sugat sa braso ni Serafina na nakuha nito mula sa pagkakatusok ng karayom, napansin niya ang pagtitig ng babae sa kawalan. Ang mga mata nito ay tuyot. Tila naubos na ang lahat ng luha, ngunit ang sakit ay nananatiling nakaukit. Bakit mo ginagawa ito, Mateo? Basag na tinig ni Serafina. Alam mong maaari mong ikapahamak ang pagtatago sa akin. May asawa ka ba?
May pamilya? Paano kung malaman ni Dorian ang ginawa mo at balikan ka niya? Natigil sa pagpupunas si Mateo. Ibinaba niya ang basang bulak at malalim na bumuntong hininga. Umupo siya sa lumang silya sa tabi ng kama. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang pagod na hindi galing sa trabaho, kundi mula sa isang matagal nang dinadalang pasanin. Wala akong asawa, Sarafina. Wala ring anak. Panimula ni Mateo. Ang boses ay mababa at malumanay. Ang tanging pamilya ko noon ay ang aking ina. At tulad mo, naging biktima rin siya ng panlilinlang ng isang lalaking ginamit lang siya para sa yaman. Wala akong nagawa noon. Bata pa ako nang panoorin ko siyang unti-unting mamatay sa sakit na pinalala ng kalungkutan at pang-aabuso. Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Sarafina. Ang kanyang paningin ay nagpapakita ng isang matibay na paninindigan. Nang makita ko kung paano katratuhin ng asawa mo sa loob ng delivery room, bumalik sa akin ang lahat ng galit at panghihinayang na yon. Hindi kita ililigtas para lang mamatay sa loob ng kwartong ito. May utang na loob ako sa aking sarili na gawin ang tama ngayon dahil hindi ko yon nagawa para sa sarili kong ina. Unti-unting lumambot ang tigas sa puso ni Sarafina. Ang konseptong Pilipino na utang na loob ay nag-ugat sa kanyang isipan. Hindi isang utang na babayaran ng salapi, kundi isang sumpa ng katapatan at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay magising sa bangungot na yon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Mateo na tumayo. Kinailangan nilang simulan ng proseso ng pagpapalakas ng kanyang katawan. Nanginginig ang mga binti ni Sarafina nang sumayad ang kanyang mga talampakan sa malamig na semento. Bawat hakbang ay tila pagyakap muli sa buhay na pilit inagaw sa kanya. Nakakapit siya ng mahigpit sa braso ni Mateo, habang ang lalaki naman ay nagbibigay ng tahimik ngunit matibay na suporta sa kanyang likuran. Ngunit ang munting pag-asang nabuo sa loob ng silid ay mabilis na winasak ng isang balita mula sa labas. Sa kabilang banda ng kwarto ay may isang maliit na telebisyon na lihim na ipinasok ni Mateo upang hindi mahuli sa balita si Sarafina. Nang buksan ito ng doktor para maghanap ng palabas na maglilibang sa kanila, bumungad ang isang live press conference na patigil sa paghakbang si Sarafina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila napatid. Sa screen, nakatayo si Dorian. Suot ang isang itim na suit, ang mukha ay ginawang malungkot. Nagpapanggap na isang asawang nagluluksa. Sa kanyang mga braso ay maingat niyang buhat ang isang munting sanggol na binalot sa kulay rosas na kumot, ang anak ni Sarafina. Ngunit hindi yon ang dumurog sa huling natitirang piraso ng puso ni Sarafina. Sa tabi ni Dorian ay nakatayo si Cassandra, ang sekretarya ni Sarafina na palagi niyang pinagkakatiwalaan at tinuturing na nakababatang kapatid. Nakahawak si Cassandra sa braso ni Dorian. Ang kanyang mga mata ay may pilit na simpatiya habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Sa kabila ng trahedyang sinapit ng aking pinakamamahal na asawa, alam kong hindi niya gugustuhing lumaking walang ina ang aming anak. Malungkot at madramang pahayag ni Dorian sa harap ng mga kamera. Salamat sa Panginoon dahil narito si Cassandra, ang matalik na kaibigan ni Sarafina na nangakong tatayo bilang bagong ina ng batang ito. Tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Sarafina. Kung hindi dahil sa mabilis na pag-alalay ni Mateo, tuluyan na siyang babagsak sa sahig. Ang panlilinlang ay hindi lang pala nagmula sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa mga taong pinapasok niya sa kanyang buhay. Pinalitan na siya. Ibinigay na sa iba ang sanggol na kanyang isinilang sa gitna ng dugo at kamatayan. Habang tinititigan niya ang masayang mukha ng lalaking kumitil sa kanyang buhay at ng babaeng nagnakaw ng kanyang posisyon bilang ina, isang malalim at malamig na apoy ng puot ang sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Nagbabadyang tupukin ang lahat ng mga nagtaksil sa kanya. Ang malamig na liwanag na nagmumula sa screen ng isang lumang tablet
ang tanging nagbibigay ng ilaw sa madilim na silid. Nakuha ni Mateo ang device na yon at lihim na ikinonekta sa hidden camera na ipinakabit mismo ni Sarafina sa nursery ng kanilang mansyon buwan bago siya manganak. Isang hakbang ng pag-iingat bilang isang ina na ngayon ay nagsisilbing bintana niya sa isang impyernong hindi niya matakasan. Nanginginig ang mga daliri ni Sarafina habang hinahaplos niya ang salamin ng tablet. Sa kabilang dulo ng linya, nakikita niya ang kanyang maliit na anghel, ang kanyang baby Esperanza. Ang sanggol ay walang tigil sa pag-iyak. Ang munting mukha ay namumula na sa labis na pag-iyak sa loob ng kanyang mamahaling kuna. Bawat paghikbi ng bata ay tila isang punyal na pilit ibinabaon sa dibdib ni Sarafina. Kasabay ng pag-iyak na yon ay ang pisikal na kirot sa kanyang dibdib, isang matinding hapdi at pamamaga dahil sa gatas na naghahanap ng bibig, napapakainin, ngunit walang mapuntahan kundi ang bumasa sa kanyang damit. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng nursery sa screen. Pumasok si Cassandra, suot ang isang mamahaling silk robe na pagmamay-ari mismo ni Sarafina. Sa halip na buhatin ng umiiyak na bata, naiinis na tinakpan lamang ni Cassandra ang kanyang mga tainga at padabog na inayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. God, can someone shut that baby up? Nakakasira ng beauty sleep. Reklamo ni Cassandra sa isang kasambahay na sumunod sa kanya. Ang boses ay puno ng pagkairita na malayo sa maamong muka na ipinakita niya sa telebisyon. Kasunod na pumasok si Doña Aurora. Ang matalim nitong tingin ay ipinukol agad sa inosenteng sanggol. Walang bahid ng pagmamahal sa mukha ng lola, kundi purong pandidiri. Lumapit ang matanda sa kuna at tinuro ang umiiyak na bata gamit ang kanyang tungkod. Hayaan niyo siyang umiyak hanggang mapagod. Matigas na utos ng donya sa kasambahay na nag-aalinlangang lumapit. Binalingan niya si Cassandra. At ikaw, huwag kang umaktong parang reyna dito. Tandaan mo, kinuha ka lang ni Dorian para maging dekorasyon sa harap ng media. Kapag nakuha na natin ang buong kontrol sa kumpanya, ipapadala natin ang pabigat na batang yan sa pinakamalayong ampunan sa probinsya. Parehong-pareho siya ng ina niya, isang malaking sagabal. Sa loob ng lihim na silid, 404, tuluyang nawalan ng kontrol si Sarafina. Napasigaw siya ng walang tunog, ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga ng matinding puot. Pilit niyang ibinangon ang kanyang mahinang katawan, ang mga tahi sa kanyang tiyan ay tila binabanat, at naglakad patungo sa pinto ng kwarto. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang bawiin ang kanyang anak ngayon din. Hahabluin niya ang buhok ni Cassandra at sasakalin niya ang matandang donya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit mabilis siyang nayakap mula sa likuran ng matipunong mga braso ni Mateo na kapapasok lamang ng silid. Mahigpit siyang pinigilan ng doktor, inilalayo sa pinto habang pumipiglas ang babae na parang isang nasugatang leon. Bitiwan mo ako, Mateo. Pinapatay nila ang anak ko. Kailangan ko siyang kunin. Humahagulgol na makaawa ni Sarafina habang nagpupumiglas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ng doktor. Kung lalabas ka ngayon, pareho kayong mamatay ng anak mo. Mariin at pilit na kinokontrol na boses ni Mateo habang unti-unti siyang inuupo pabalik sa kama. Wala kang laban ngayon, Sarafina. Tingnan mo ang sarili mo, ni hindi ka makatayo ng tuwid. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka ni Dorian na mabuhay kung malaman niyang nakaligtas ka? Pabagsak na napahagulgol si Sarafina sa dibdib ni Mateo. Naramdaman ng doktor ang basang-basang damit ng babae dahil sa luha at gatas na dumadaloy mula sa pagkabigo ng isang ina. Hinaplos ni Mateo ang buhok nito, nagbibigay ng init sa gitna ng matinding lamig na bumabalot sa puso ng pasyente. Nang medyo kumalma ang paghikbi ni Sarafina, inabot ni Mateo ang isang dyaryo na tiniklop niya kanina sa kanyang bulsa. Ang kanyang muka ay nababalutan ng isang matinding seryoso at pag-aalala. May isa pa akong masamang balita na kailangan mong malaman. Panimula ng doktor. Ang tono ay maingat. Ipinatong niya ang pahayagan
Sa kandungan ni Sarafina, kumunot ang noo ni Sarafina at tiningnan ang nakasulat sa front page. Isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Si Attorney Salazar, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, ang kaisa-isang taong may hawak ng kanyang huling habilin at nakakaalam ng mga sikretong account niya sa labas ng bansa. Ang headline ay nagsasaad na natagpuan itong patay sa loob ng kanyang sasakyan, pinalabas na nagpakamatay dahil sa matinding depresyon. Nabitawan ni Sarafina ang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulunod sa kanya. Hindi lang isang ordinaryong aksidente ang ginawa sa kanya. Si Dorian ay naglilinis ng mga bakas. Pinapatay nito ang lahat ng taong maaaring maging banta sa kanyang pag-angkin sa imperyo. Ang matinding pighati ay unti-unting napalitan ng isang malamig at nakapangingilabot na katahimikan. Tinitigan ni Sarafina ang sariling refleksyon sa madilim na screen ng tablet. Ang mga luha ay natuyo. Ang takot ay naglaho. At ang pumalit ay isang nakakapasong determinasyon na pagtanto niyang ang babaeng mahina at mapagmahal na si Sarafina ay namatay na talaga sa delivery room na yon. Kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak at bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, kailangan niyang bumangon mula sa abo bilang isang halimaw na mas mabangis pa sa mga taong sumira sa kanya. Mateo, malamig at kalmadong tawag ni Sarafina. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa gitna ng dilim. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong hubarin ang mukhang ito at lumikha ng isang bagong pangalan. Ang paghubog ng isang bagong pagkatao ay hindi ginagawa sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng damit o pag-iiba ng ayos ng buhok. Para kay Sarafina, ang paglipat mula sa pagiging isang pinagtaksilang asawa patungo sa isang walang pusong tagapaghiganti ay nangangailangan ng pagpatay sa bawat emosyong nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Ang lihim na silid 400 at 4 ay naging isang pandayan kung saan unti-unting hinubog ang isang matalim na espada mula sa mga basag na piraso ng kanyang puso. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, hawak ni Sarafina ang isang matalas na gunting. Nakatitig siya sa isang maliit na salamin. Pinagmamasdan ang mahaba at itim niyang buhok na palaging pinupuri noon ni Dorian dahil sa lambot nito. Walang anumang pag-aalinlangan, inipit niya ang makapal na hibla sa pagitan ng mga talim at mariin itong ginupit. Ang bawat pagbagsak ng kanyang buhok sa malamig na sahig ay tila pagputol sa mga tanikala ng kanyang kahinaan. Nang pumasok si Mateo dala ang mga gamot, natigil siya sa may pintuan. Ang babaeng nakaupo sa silya ay hindi na ang mukhang kaawa-awang pasyente na iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan. Ang bagong gupit na buhok na umaabot na lamang sa batok ay nagbigay diin sa matalim nitong panga at malamig na tingin. Mula ngayon, kalimutan mo na si Sarafina, mariing wika ng babae habang inilalapag ang gunting. Tumingin siya kay Mateo gamit ang mga matang tila yelo sa lamig. Ako si Isabela, isang bilyonaryang namumuhunan mula sa Europa na naghahanap ng mga kumpanyang malapit ng bumagsak upang bilhin ng palugi. Tahimik na lumapit si Mateo at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang mukha niya ay nagpapakita ng labis na pagkamangha at tahimik na paghanga sa tapang ng babaeng nasa harapan niya. Kinontak ko na ang natitirang pinagkakatiwalaang associate ng pumanaw mong abogado sa Switzerland, tulad ng hiningi mo. Panimula ni Mateo habang binubuksan ang folder na naglalaman ng mga pekeng pasaporte, birth certificate at mga dokumentong magpapatunay ng yaman ni Isabela. Nailipat na ang mga nakatagong pondo sa bago mong pangalan bago pa man maimbestigahan ni Dorian ang mga offshore accounts mo. Legal at lehitimo ka na sa mata ng buong mundo. Tumango si Isabela habang sinusuri ang mga papeles. Ang bawat detalye ng kanyang bagong pagkatao ay perpekto.
Ngunit ang pera at pangalan ay hindi sapat. Kinailangan niyang baguhin ang kanyang sarili mula sa loob palabas. Sa mga sumunod na linggo, naging mahigpit na guro si Mateo. Tinuruan niya si Isabela na baguhin ang intonasyon ng kanyang boses. Ginagawa itong mas mababa, mas may awtoridad, at may halong bahagyang dayuhang accent na magpapaliwanag kung bakit pamilyar ngunit kakaiba ang tunog nito. Tinuruan din niya ito kung paano basahin ang mga micro-expressions o maliliit na galaw ng mukha ng isang tao. Isang kasanayan na ginagamit niya bilang doktor, ngunit ngayon ay magiging sandata ni Isabela sa pakikipagnegosyo. Madalas silang mag-ensayo sa pamamagitan ng pagpapanggap na si Mateo ay si Dorian. Isang gabi, habang nakatayo sila sa magkabilang dulo ng maliit na silid, sinubukan ni Mateo na lapitan si Isabela gamit ang mga matatamis na salitang madalas gamitin ng kanyang asawa noon. "Napakaganda mo ngayong gabi, mahal ko." Malambing na pagbigkas ni Mateo, ginagaya ang mapanlinlang na tono ni Dorian. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Para sa isang iglap, bumalik ang takot sa mga mata ni Isabela. Ang init ng balat na dumapo sa kanya ay nagpaalala sa mga haplos na minsan ay naging simula ng kanyang kamatayan. Napatras siya at nanginginig na umiwas ng tingin. Mabilis na binawi ni Mateo ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng masidhing pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naging malumanay. "Pasensya na. Masyado ba akong naging mapusok? Pwede tayong tumigil muna." Tumingala si Isabela, huminga ng malalim upang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang maamong mukha ng doktor, ang tanging taong hindi nagtangkang saktan siya. Unti-unting nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Hindi, ituloy natin." Matapang na tugon ni Isabela. Lumapit siya pabalik kay Mateo. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata nang hindi kumukurap at malamig ng ngumiti. "Kailangan kong sanayin ang sarili kong huwag mandiri sa tuwing hahawakan ako ng isang ahas." Makalipas ang ilang araw, ang huling bahagi ng paghahanda ay nakumpleto na. Nakatanggap si Mateo ng isang itim na envelope mula sa kanyang koneksyon sa labas. Ibinigay niya ito kay Isabela na mabilis na pinunit ang selyo upang basahin ang nilalaman. Ang mga mata ng babae ay kumislap sa matinding pananabik at mapanganib na layunin. Isa itong imbitasyon sa taunang Grand Gala ng mismong kumpanya na itinayo niya. Isang pagdiriwang na inorganisa ni Dorian upang formal na ipakilala ang sarili bilang bagong pinuno ng imperyo at upang ipagmalaki sa publiko ang kanyang bagong perpektong pamilya kasama si Cassandra. Dahan-dahang ikinuyom ni Isabela ang mamahaling papel sa kanyang palad hanggang sa magusot ito ng tuluyan. Ang oras ng pagtatago sa dilim ay tapos na. Panahon na upang lumabas mula sa anino at hayaang makita ng kanyang mga kaaway ang mukha ng kanilang darating na parusa. Ang malawak na ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal. Ang bawat pagkislap ng mga lente ng kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga kidlat na bumubulag sa paningin habang ang marahang tunog ng mga biolin ay bumabalot sa buong paligid, nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan at karangyaan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dorian, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, ang kanyang nangiti ay abot hanggang tainga habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya ay si Cassandra, na animoy isang reyna sa kanyang kumikinang na puting gown, nakasabit ang mga braso sa lalaking nagnakaw ng lahat para sa kanya. "Isang tagumpay para sa bagong pamunuan ng ating kumpanya," anunsyo ni Dorian sa madla. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ngunit ang tawanan at palakpakan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa isang direksyon. Isang babae ang pumasok na tila isang Diyos ang naglalakad mula sa apoy. Nakasuot siya ng isang hapit na gown na kulay dugo.
Ang bawat hakbang niya sa kanyang mataas na takong ay nagbibigay ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Ang kanyang buhok ay maikli at elegante at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang manipis na lace na maskara, ngunit sapat pa rin upang makita ang ningning ng kanyang kakaibang ganda. Siya si Isabela. Naramdaman ni Isabela ang lahat ng tingin na nakatuon sa kanya. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba at galit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang malamig na estatwa. Nakita niya si Dorian sa malayo, ang lalaking pumatay sa kanya. Nakita niya ang kanyang sariling kumpanya na ngayon ay pinaglalaruan ng mga magnanakaw. Sino siya? Bulong ni Doña Aurora na nakatayo sa isang sulok habang humihigop ng tsaa. Ang matanda ay biglang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na lamig sa kanyang batok. Mayroon sa tindig ng babaeng ito na tila humahalukay sa kanyang madilim na budhi. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa gitna ng ballroom. Ang bawat taong nadadaanan niya ay tila kusang tumatabi, nagbibigay daan sa isang reynang hindi nila kilala, ngunit kailangang igalang. Nang makarating siya sa harap ni Dorian, nagtama ang kanilang mga mata. Isang kakaibang kislap ng pagnanasa ang sumilay sa mga mata ni Dorian. Hindi niya nakilala ang kanyang asawa sa ilalim ng bagong anyo nito. Ngunit ang misteryo ng babaeng nasa harap niya ay tila isang magnet na humihila sa kanyang kasakiman. Isang karangalan na mapuntahan mo ang aming munting pagdiriwang, senyora. Wika ni Dorian. Ang kanyang boses ay naging malambing. Ang tono na ginagamit niya kapag mayroon siyang gustong makuha. Maari ko bang malaman kung sino ang nagpapaganda sa gabing ito? Isabela. Maikli at malamig na sagot niya. Ang kanyang accent ay perpektong nahubog upang magmukhang galing sa malayo. Isang mamumuhunan na interesado sa mga kumpanyang may mga nakatagong lamat. Tumawa si Dorian, isang tawang walang kasing pait para sa pandinig ni Isabela. Hindi niya alam na ang babaeng binobola niya ay ang parehong babaeng iniwan niya sa gitna ng dugo at kamatayan. Habang nagpapatuloy ang musika, lumapit si Doña Aurora. Tinitigan niya ng maigi si Isabela, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. Mayroon kang kakaibang pamilyar na aura, Hija. Parang nakita na kita noon. Isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Baka sa inyong mga panaginip, Donya. Madalas daw magpakita ang mga katotohanan sa mga taong may malalim na itinatago. Napahawak si Doña Aurora sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla ng bahagya. Hindi niya nagustuhan ang talas ng pananalita ng babaeng ito. Nang magsimulang tumugtog ang isang mabagal na kanta, inabot ni Dorian ang kanyang kamay kay Isabela. Maari ko bang mahiram ang iyong oras para sa isang sayaw, Isabela? Naramdaman ni Isabela ang matinding pandidiris sa kanyang buong sistema. Gusto niyang duraan ang kamay na yon. Gusto niyang itulak ang lalaking ito palayo. Ngunit naalaala niya ang mukha ng kanyang anak na si Esperanza. Para sa katarungan, kailangang pumasok sa loob ng kuta ng kaaway. Dahan-dahang ipinatong ni Isabela ang kanyang kamay sa palad ni Dorian. Ang bawat pagdait ng kanilang balat ay tila isang kuryenteng nandidiri sa kanyang katawan. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng ballroom, dahan-dahang inilapit ni Dorian ang kanyang mukha sa tainga ni Isabela. Ang kanyang hininga ay mainit at mapanlinlang. Ibinaba ni Dorian ang kanyang kamay sa baywang ni Isabela. Pilit itong inilalapit sa kanyang katawan. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ng mga daliri ni Dorian ang isang kakaibang gaspang sa ilalim ng manipis na tela ng gown ni Isabela. Ito ang malalim na peklat mula sa mabilisang operasyon na ginawa ni Mateo upang iligtas ang kanyang buhay at ang kanyang anak. Isang peklat na si Dorian mismo ang nagbigay sa kanya. Napatigil ang pag-ikot ni Dorian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa mukha ni Isabela. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakadiin
Sa bahagi ng peklat na yon, isang kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan habang ang pamilyar na pabango ng kanyang patay na asawa ay dahan-dahang humahalo sa hangin. May problema ba, Dorian? Bulong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila isang kumpas ng kamatayan sa gitna ng magandang musika. Bakit ka nanginginig, Dorian? Para kang nakakita ng multo sa gitna ng sarili mong pagdiriwang. Ang boses ni Isabela ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng ballroom, ngunit may dalang talas na tila humihiwa sa katinoan ni Dorian. Dahan-dahang binawi ni Dorian ang kanyang kamay mula sa baywang ng babae. Ang kanyang mga daliri ay tila napaso sa gaspang ng peklat na naramdaman niya sa ilalim ng mamahaling tela. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng yabang, ay nabalot ng isang maputlang kulay ng takot. Ah, pasensya ka na, Isabela. Pilit na tawa ni Dorian habang mabilis na kinuha ang panyo sa kanyang bulsa upang punasan ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Masyado lang siguro akong pagod sa pag-aasikaso ng kumpanya. May naalala lang ako sa paraan ng paghawak mo sa aking balikat. Tumingin si Isabela sa kanya nang may halong pangungutya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng maskara. Nakakapagtaka, sabi nila. Ang mga alaala ay bumabalik lamang kapag ang isang tao ay may malalim na pinagsisisihan. O baka naman, meron kang itinatagong kasalanan na pilit na kumakatok sa iyong budhi. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Mateo sa tabi ng buffet table, tila isang tahimik na tagamasid. Hawak niya ang isang baso ng wine, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa bawat galaw ni Isabela. Naramdaman niya ang tensyon sa gitna ng dance floor. Alam niyang sa bawat salitang binibitawan ni Isabela, dahan-dahang nilulunod nito si Dorian sa sarili nitong paranoia. Lumapit si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos habang nakatingin sa malapit na distansya ng kanyang asawa at ng misteryosong dayuhan. Padabog niyang inilapag ang kanyang baso at humawak sa kabilang braso ni Dorian, tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Dorian, darling, mukhang masyado mo nang naaabala ang ating panauhin. Wika ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis, ngunit may halong banta. Binalingan niya si Isabela, tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Mawalang galang na, Senyora Isabela, pero parang masyado kang pamilyar sa mga pasikot-sikot ng kumpanyang ito para sa isang dayuhang mamumuhunan. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela, isang tunog na tila mga kristal na nagbabasagan. Ang isang matalinong negosyante ay laging nag-aaral ng kanyang target, Cassandra, at tungkol naman sa pagiging pamilyar. Baka sadyang magkapareho lang kami ng panlasa ng pumanaw na asawa ni Dorian. Narinig ko kasi na mahilig din siya sa mga rosas, lalo na ang mga rosas na may malalaking tinik. Napatitig si Dorian sa kanya. Ang pagbanggit sa mga rosas ay tila isang mitya na nagpaalab sa kanyang alaala. Iyon ang paboritong bulaklak ni Sarafina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga rosas? Tanong ni Dorian. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Ang hangin ay may dalang maraming kwento, Dorian. Lalo na sa mga pasilyo ng ospital kung saan huling nakita ang iyong asawa. Sagot ni Isabela habang dahan-dahang inaayos ang laylayan ng kanyang gown. Sabi nila, bago siya mamatay, may binulong siya tungkol sa isang lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang kama sa mansyon. Isang bagay na magpapabagsak sa sino mang nagtangkang kumuha ng kanyang korona. Halos mabitawan ni Dorian ang kanyang baso. Ang tinutukoy ni Isabela ay ang itim na folder na naglalaman ng mga dokumento ng ilegal na transaksyon na ginamit niya upang manipulahin ang stocks ng kumpanya. Isang folder na hanggang ngayon ay hindi niya mahanap sa loob ng mansyon. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa tainga ni Dorian. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong
na tanging ang lalaki lamang ang nakakarinig. Huwag kang matulog ng mahimbing ngayong gabi, Dorian. Baka sa pagmulat ng iyong mga mata, ang multong pilit mong ibinaon ay nasa tabi mo na. Handang bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran sila ni Isabela ng may dalang kakaibang gilas. Iniiwan ang dalawa na nakatayo sa gitna ng ballroom na tila mga estatwa ng yelo. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang tambol ng digmaan na naghuhudyat ng simula ng katapusan para sa mga nagtaksil sa kanya. Nang makalabas siya sa hotel at makasakay sa sasakyang naghihintay sa kanya, doon lamang siya huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding adrenaline ng kanyang panimulang paghihiganti. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng sasakyan at pumasok si Mateo. Nagawa mo, Sarafina? O dapat ko na bang sabihing Isabela? Tanong ni Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at bahagyang takot para sa kaligtasan ng babae. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga luha ng apoy. Nagsisimula pa lang tayo, Mateo. Gusto kong makita kung paano dahan-dahang mawala ang katinuan ni Dorian bago ko tuluyang kunin ang kanyang buhay. Pero may kulang. Anong kulang? Ang anak ko. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Dorian, pero nakita ko rin ang kapabayaan ni Cassandra. Kailangan nating makuha si Esperanza bago pa nila maisip na gamitin siya bilang panangga sa oras na malaman nila ang totoo. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang video clip na ipinadala ng kanyang undercover na tauhan sa loob ng mansyon. Ang video ay nagpapakita ng isang misteryosong lalaki na pumasok sa nursery ni Esperanza sa gitna ng gabi. Suot ang isang itim na jacket at may dalang isang syringe. Sino ang lalaking iyan, Mateo? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pangamba. Ang dilim sa loob ng sasakyan ay tila naging isang mabigat na kumot na nakapatong sa balikat ni Isabela at Mateo. Tinitigan nilang dalawa ang madilim na screen ng cellphone kung saan malinaw na nakunan ang pagpasok ng isang anino sa nursery. Ang kaba sa dibdib ni Isabela ay umabot sa sukdulan nang makita niyang itinaas ng lalaki ang syringe patungo sa kuna kung saan natutulog ang walang muwang na si Esperanza. Umatras ka, Mateo. Kailangan nating makarating sa mansyon ngayon din. Mariing utos ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at galit. Wala na siyang pakialam kung masira ang kanyang plano o mabunyag ang kanyang sikreto. Kung may mangyayaring masama sa kanyang anak, wala ring kwenta ang lahat ng kanyang paghihiganti. Mabilis na pinaandar ni Mateo ang makina at pinasibad ang sasakyan sa tahimik na kalsada ng lungsod. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras ng pagdurusa. Habang nakatingin sa labas ng bintana, pilit na inaayos ni Isabela ang kanyang sarili. Hinubad niya ang mamahaling maskara at tinanggal ang mabigat na alahas sa kanyang leeg. Ang bilyonaryang mamumuhunan ay pansamantalang nawala at ang pumalit ay ang isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Pagkarating nila sa tapat ng malaking gate ng mansyon, napansin ni Mateo na ang mga bantay ay nakahandusay sa lupa. Tila pinatulog gamit ang isang matapang na kemikal. Ang pintuan sa gilid, na kadalasang ginagamit ng mga kasambahay, ay nakabukas. Ako na ang papasok. Maiwan ka rito at bantayan mo ang paligid. Kung may sumunod, alam mo na ang gagawin. Malamig na tagubilin ni Mateo. Hawak ang isang maliit na bakal na nakuha niya mula sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Ngunit hindi pumayag si Isabela. Anak ko ang nasa loob, Mateo. Hindi ako maghihintay sa labas habang ang buhay niya ay nasa panganib. Wala nang nagawa ang doktor kundi tumango. Tahimik silang pumasok sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang lugar na minsan ay puno ng init at pangarap para kay Sarafina ay tila naging isang malaking libingan na puno ng lihim at kasamaan. Ang bawat hakbang nila ay pinag-aralan. Iniiwasan ang mga bahagi ng sahig
na tumutunog kapag natatapakan. Nang malapit na sila sa nursery na matatagpuan sa ikalawang palapag, nakarinig sila ng isang mahinang pag-iyak. Ang puso ni Isabela ay tila binuhusan ng kumukulong tubig. Binaliwala niya ang pag-iingat at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, isang nakakikilabot na eksena ang bumungad sa kanila. Nakatayo sa gilid ng kuna ang lalaking nakaitim na jacket. Hawak pa rin nito ang syringe na nakatutok sa munting braso ni Esperanza. Bago pa man makagalaw ang lalaki, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Mateo na tumama sa panga nito. Tumilapon ang lalaki sa sahig at nabitawan ang nakamamatay na hiringgilya. Mabilis na lumapit si Isabela sa kuna at kinuha ang umiiyak niyang sanggol. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ng bata laban sa kanyang sariling dibdib. Ang init ng katawan ni Esperanza ay nagbigay ng isang pansamantalang ginhawa sa nanginginig na ina. Hinawakan ni Mateo ang lalaki sa kwelyo at isinandal sa pader. Sino ang nag-utos sa iyo na patayin ng bata? Sumagot ka kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo rito ngayon din. Ang lalaki ay umubo ng dugo bago ngumisin ng isang nakapangingilabot ng ngiti. Hindi niyo naiintindihan. Hindi ako inutusan ni Dorian para patayin ang bata. Kumunot ang noo ni Isabela. Kung hindi si Dorian ang nag-utos nito, sino? Sino pa ang may sapat na galit upang saktan ang isang inosenteng sanggol? Bago pa man makapagsalita ang lalaki, bumukas ang ilaw sa buong pasilyo. Ang tunog ng tungkod na tumatama sa kahoy na sahig ay nagpabigat sa hangin. Sa may pintuan ng nursery, nakatayo si Doña Aurora. Suot ang kanyang pantulog, ngunit ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Sa kanyang likuran ay naroon ang dalawang matitipunong lalaki na may hawak na baril. Isang malaking pagkakamali ang bumalik ka rito. Multo. Malamig na wika ni Doña Aurora. Ang kanyang paningin ay nakatuon hindi kay Isabela, kundi sa lalaking nakahandusay sa sahig. At ikaw, tanga. Sabi ko, tapusin mo ang trabaho bago pa may makapansin. Ang batang yan ang tanging hadlang sa paglipat ng buong kayamanan sa pangalan ng aking anak. Napalunok si Isabela. Ang sariling lola ni Esperanza ang nagbayad ng isang mamamatay tao para tapusin ang buhay ng sarili nitong apo. Ang kasakiman ng matanda ay lumampas pa sa hangganan ng pagiging tao. Idinikit ni Isabela ang mukha ni Esperanza sa kanyang dibdib. Sinusubukang patahanin ng bata habang pilit niyang pinapatatag ang kanyang tindig. Hinarap niya si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang tahimik na pagbabanta na mas mapanganib pa sa anumang baril. Kung iyan talaga ang gusto mong gawin, Doña Aurora, wala na akong magagawa. Para pigilan ka, malamig na sabi ni Isabela habang diretso ang kanyang tingin. Pero sana ay pag-isipan mo muna ng mabuti ang bawat desisyon mo. Ang lahat ng nangyayari sa mansyong ito ay nakarecord at may mga taong makakaalam ng totoo kapag may nangyaring hindi dapat. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ayokong humantong tayo sa puntong pati sariling pamilya ay tuluyan ng magkakasakitan dahil lang sa galit at kapangyarihan. Napatigil ang Donya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla habang tinitingnan ang isang maliit na kumikislap na ilaw sa may sulok ng kisame ng nursery. Isang hidden camera na nakalimutan nilang tanggalin. Ang banta ng nakatagong kamera ay naging isang makapangyarihang posas na pumigil sa galaw ng matandang Donya. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang matalim na paningin ay pabalik-balik sa pagitan ng maliit na kumikislap na ilaw sa kisame at sa malamig na mukha ni Isabela. Ang mga galamay ni Doña Aurora na may hawak ng baril ay nag-aalinlangang lumingon sa kanilang amo, naghihintay ng susunod na utos. Ibababa ninyo ang mga baril nyo
O bukas na bukas ay sa malamig na selda ninyo, sasalubungin ang umaga. Mariing wika ni Isabela. Ang kanyang yakap kay Esperanza ay mahigpit ngunit puno ng kalinga. Isang ina na naging pader ng bakal para sa kanyang anak. Mabagal na itinaas ni Doña Aurora ang kanyang nanginginig na kamay bilang senyales sa kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga sandata. Ang matanda ay isang tuso. Alam niya na ang pagpatay sa harap ng kamera ay magiging mitya ng pagbagsak ng buong imperyo na pilit nilang inagaw. Ngunit sa kanyang pag-atras, isang malalim na puot ang nakaukit sa kanyang mukha. Maaring nakatakas ka ngayon kung sino ka man. Bulong ng Donya, ang boses ay parang ahas na sumisitsit sa dilim. Pero tandaan mo, hindi ka bahagi ng pamilyang ito. Hindi mo mailalabas ang batang iyan sa bahay na ito nang walang pahintulot ng kanyang ama. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Wala akong balak ilabas ang batang ito. Sa ngayon, dahil gusto kong makita ni Dorian mismo kung sino ang ahas na nagtatago sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Bago pa man makasagot ang matanda, mabilis na kumilos si Mateo. Binuhat niya ang lalaking nakahandusay sa sahig, ginamit ang maliit na bakal upang bantaan ito na manahimik at tinulungan si Isabela na dumaan sa mga bantay. Hindi nila isinama si Esperanza dahil alam ni Isabela na ang legalidad ng bata ay magiging isang mabigat na kadena na magbabalik lamang sa kanya kay Dorian kung sakaling magreklamo ang kanyang asawa sa pulisya. Ang tanging magagawa niya sa ngayon ay tiyaking hindi na magtatangka ang Donya. Pabalik sa sasakyan, isang panibagong plano ang nabuo sa isipan ni Isabela. Ang galit ay pinalitan ng isang malamig at kalkuladong estratehiya kung hindi niya makuha ang kanyang anak sa pamamagitan ng puwersa. Kukunin niya ito sa pamamagitan ng pagwasak sa pamilyang nagkulong dito. Kinabukasan, isang misteryosong package ang dumating sa pribadong opisina ni Dorian sa loob ng kumpanya. Wala itong pangalan kung sino ang nagpadala. Nang buksan niya ito, isang USB flash drive at ilang piraso ng larawan ang bumungad sa kanya. Ang mga kamay ni Dorian ay nagsimulang manginig nang makita niya ang mga imahe. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Cassandra, ang kanyang perpektong bagong asawa, na palihim na nakikipagkita sa pinakamalaking kakumpetensya nila sa negosyo. Ngunit hindi iyon ang pinakamalala. Nang isalpak ni Dorian ang USB sa kanyang computer, bumulaga sa kanya ang isang serye ng mga bank transactions. Si Cassandra ay dahan-dahang naglilipat ng malaking pondo ng kumpanya patungo sa isang offshore account sa ngalan ng babae mismo. Pera na pinaghirapan niyang nakawin mula kay Sarafina, ngayon ay ninanakaw naman ng kanyang sariling kabit. Ang dugo ni Dorian ay tila kumulo patungo sa kanyang utak. Padabog siyang tumayo, pinabagsak ang upuan, at mabilis na lumabas ng opisina. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng kamatis, sa labis na galit. Sa kabilang banda, nakaupo si Isabela sa isang pribadong restaurant. Pinapanood ang lahat ng kaganapan sa pamamagitan ng nakatagong kamera na palihim na inilagay ni Mateo sa opisina ni Dorian. Hawak niya ang isang tasa ng kape, ang kanyang mukha ay kalmado, habang pinagmamasdan ang pagguho ng mundo ng kanyang kaaway. Pag-uwi ni Dorian sa mansyon ng hapong iyon, isang matinding sigawan ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dinatnan niya si Cassandra sa sala na nagpapamanicure. Walang alam sa bagyong paparating. Walang pag-aalinlangan. Inihagis ni Dorian ang mga larawan at dokumento sa mukha ng babae. Ikaw na ahas ka. Matapos kitang bigyan ng magandang buhay at palitan si Sarafina, ito ang igaganti mo sa akin? Ninanakawan mo ang kumpanya ko? Umuugong ang boses ni Dorian sa buong sala. Napasinghap si Cassandra, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Hindi! Dorian, maniwala ka sa akin. May nag-frame up lang sa akin. Hindi ko magagawa iyon. Sinungaling.
Sigaw ni Dorian sabay sampal sa mukha ni Cassandra. Ang tunog ng palad nito na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw. Napasubsob ang babae sa sahig. Hawak ang kanyang namumulang pisngi habang humahagulgol. Lumabas mula sa kanyang kwarto si Doña Aurora dahil sa ingay. Sa halip na umawat, tiningnan lamang ng matanda si Cassandra nang may labis na pandidiri. Sinasabi ko na nga ba, isang hamak na sekretarya na linta. Palayasin mo na yan, Dorian. Wala siyang kwenta. Habang nagkakagulo ang mga nagtaksil sa loob ng mansyon, tumunog ang cellphone ni Dorian. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang malamig at pamilyar na boses ni Isabela ang bumati sa kanya. Nakita ko ang galit sa mga mata mo, Dorian. Mahirap pala talagang magtiwala sa mga taong nasa paligid mo, hindi ba? Bulong ni Isabela mula sa kabilang linya. Kung gusto mong isalba ang natitira mong pera, makipagkita ka sa akin. Ako lang ang may kakayahang tulungan ka bago tuluyang gumuho ang iyong imperyo. Napatitig si Dorian sa telepono. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Hindi niya alam na ang kamay na humihila sa kanya paakyat mula sa hukay na kanyang pinagbagsakan ay ang parehong kamay na nagtulak sa kanya upang mahulog doon. Matapos ang tawag kay Dorian, dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa sandaling mamatay ang ilaw ng screen, tila namatay rin ang matapang at malamig na maskara ng bilyonaryang namumuhunan. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa labis na pagod. Wala na siya sa gitna ng labanan. Nasa loob na siya ng ligtas na tahanang ibinigay ni Mateo. Ngunit ang digmaan sa kanyang isipan ay patuloy na nag-aalab. Sa labas ng bintana, ang malakas na buhos ng ulan ay tila walang awang humahampas sa salamin. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa siwang ng bintana. Nagpapataas ng balahibo ni Isabela habang nakayakap sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang tagumpay na pag-awayin sina Dorian at Cassandra, ang imahe ni Esperanza na naiwan sa loob ng mansyon ay patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan. Isang mainit na tasa ng tsa ang dahan-dahang inilapag sa kanyang harapan. Tiningala niya si Mateo na ngayon ay may daladalang makapal na kumot. Maingat na ipinatong ng doktor ang kumot sa mga balikat ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nagtagal ng bahagya, nagbibigay ng isang tahimik na suporta. Uminom ka muna. Kanina pa nanginginig ang mga kamay mo, Sarafina. Malumanay na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang payapang musika sa gitna ng bagyo sa puso ng babae. Siya lamang ang tanging tao na pinapayagang tawagin siya sa tunay niyang pangalan kapag silang dalawa lamang. Kinuha ni Isabela ang tasa. Ginagamit ang init nito upang buhayin ang kanyang namamanhid na mga daliri. Pakiramdam ko, Mateo, nagiging halimaw na rin ako katulad nila. Iniwan ko ang anak ko doon. Ginamit ko ang panlilinlang para sirain sila. Paano kung pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na ako makilala ng sarili kong anak dahil naging kasing dumi na ako ng mga taong sumira sa akin. Isang butil ng luha ang nakawala sa kanyang mga mata. Mabilis na tumakbo pababa sa kanyang pisngi. Bago pa man ito mahulog, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ng luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ang balat ng doktor ay mainit at magaspang dahil sa trabaho, ngunit may dalang kakaibang lambing na nagpakalma sa nagwawalang puso ni Isabela. Umupo si Mateo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Hindi ka isang halimaw. Ikaw ay isang inang ginagawa ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ang kaibahan mo sa kanila, Sarafina, ay mayroon kang konsensya. Sila, sumisira ng buhay para sa pera. Ikaw, sinisira mo ang mga kasinungalingan para ibalik ang katotohanan. Tinitigan ni Isabela ang mga mata ni Mateo. Sa loob ng mga matang iyon, wala siyang nakitang panghuhusga, kundi isang purong pag-unawa at paghanga.
Sa loob ng maraming taon bilang asawa ni Dorian, palagi siyang nakakaramdam na kailangan niyang maging perpekto at malakas. Ngunit sa piling ni Mateo, naramdaman niyang ligtas siyang maging mahina. Ligtas siyang maging tao. Dahan-dahang isinandal ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Isang simpleng galaw, ngunit nagtataglay ng libu-libong salita ng pasasalamat. Naramdaman niya ang marahang paghinga ng lalaki, ang matatag na tibok ng puso nito na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Isabela. Pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos sa labas, ang espasyo sa pagitan nilang dalawa ay dahan-dahang naglaho. Inangat ni Isabela ang kanyang mukha. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa pagkakataong ito, ang pagtingin ay may halong pagnanasa na matagal nang ibinaon ng parehong pusong sugatan. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa mga labi ni Isabela. Kusang pumikit ang babae, handang salubungin ang isang halik ng pag-asa, isang patunay na kaya pa niyang magmahal muli. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang matalim at sunod-sunod na pagtunog ng cellphone ni Mateo ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Napamulat si Isabela, ang kaba ay biglang bumalik sa kanyang sistema. Mabilis na dumistansya si Mateo. Ang kanyang mukha ay may halong panghihinayang, ngunit nanaig ang pagkaalerto bilang isang tagapagtanggol. Kinuha niya ang telepono at sinagot ang tawag mula sa isang pinagkakatiwalaang tauhan sa ospital. Habang nakikinig si Mateo, nakita ni Isabela kung paano namutla ang mukha ng lalaki. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ibinaba ni Mateo ang telepono at lumingon kay Isabela. Ang kanyang boses ay may dalang matinding panganib. Si Dorian, may nagpayo sa kanya na ibalik ang investigasyon sa pagkamatay mo. Papunta na ang kanyang mga tauhan sa sementeryo, ngayon din upang hukayin ang iyong puntod at ipasuri ang DNA ng bangkay na inilibing natin. Tila naging yelo ang buong katawan ni Isabela. Kung mabubuksan ng kabaong at malalaman ni Dorian na hindi sa kanya ang bangkay, ang buong ilusyon ng kanyang pagkamatay ay masisira at ang pagiging Isabela niya ay magiging walang silbi. Ang oras ay unti-unting nauubos at ang kamatayan ay muling kumatok sa kanilang pintuan. Ang balita na ibinahagi ni Mateo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Isabela. Ang mga planong maingat niyang inilatag ay biglang nanganib na gumuho dahil lamang sa isang pagkakamali sa nakaraan. Kung mahuhukay ni Dorian ang kabaong at mapatunayang hindi kanya ang bangkay, ang kanyang pagpapanggap bilang Isabela ay mabubunyag bago pa niya tuluyang mabawi ang kanyang imperyo at ang kanyang anak. Kailangan nating pigilan sila, Mateo. Mabilis na wika ni Isabela, ang kanyang boses ay naging matatag. Pilit na isinasantabi ang takot. Sino ang nagbigay ng ideya kay Dorian na maghukay ng puntod? Matagal na nilang tinanggap na patay na ako. Umiling si Mateo. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding pag-iisip. Hindi ko alam. Baka may napansin siya sa mga kinilos mo noong gala. O baka may nagsabi sa kanya na nag-uugnay sa'yo at sa iyong nakaraan. Wala tayong oras para mag-isip ngayon. Ang kailangan natin ay isang plano upang malinlang ang mga taong magsusuri sa DNA. Sumandal si Isabela sa pader. Ang kanyang utak ay mabilis na naghahanap ng solusyon. Naalala niya ang bangkay na inilibing nila. Ito ay isang babaeng walang pamilya na namatay sa parehong araw na siya ay nanganak. Isang desperadong hakbang na ginawa ni Mateo upang mabigyan siya ng pekeng pagkamatay. Walang paraan upang mabago ang DNA ng patay, ngunit may isang bagay silang maaaring gawin. Ang resulta ng DNA. Mateo, maaari mo bang manipulahin ang proseso ng pagkuha ng sample? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon.
Kung hindi natin mapipigilan ang paghuhukay, kailangan nating tiyakin na ang isusumite nilang sample ay sa akin. Tumango si Mateo. Mahirap, pero posible. Kailangan kong makapasok sa laboratorio kung saan dadalhin ang sample at palitan ito bago pa man nila masuri. Ngunit kailangan kong malaman kung saang pasilidad nila ito dadalhin. Habang nagpaplano sina Isabela at Mateo, sa kabilang dulo ng lungsod, nakatayo si Dorian sa ilalim ng malakas na ulan sa loob ng isang pribadong sementeryo. Sa kanyang harapan, ang mga tauhan niya ay walang habas na naghuhukay sa lupang tumatakip sa puntod ni Sarafina. Ang hangin ay amoy basang lupa at lumang mga bulaklak. Kasama ni Dorian si Doña Aurora na nakapasilong sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Sigurado ka ba sa ginagawa mong ito, Dorian? Ang pag-abala sa mga patay ay magdadala lamang ng kamalasan. Babala ng Donya. Bagamat ang kanyang boses ay may halong kaba. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko malalaman ang totoo, Mama. Malamig na tugon ni Dorian. Ang mga salita ni Isabela noong gabi ng gala ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan tulad ng isang laso na walang lunas. Kung buhay si Sarafina at siya ang nagbabalat kayong Isabela, kailangan natin siyang una bago pa niya makuha ang lahat sa atin. Pagkalipas ng ilang oras, natumbok na ng mga pala ang matigas na ibabaw ng kabaong. Sa tulong ng mga lubid at kalawit, dahan-dahang inangat ang mabigat na kahon mula sa hukay. Inutusan ni Dorian ang isa sa kanyang mga tauhan na buksan ng takip. Ang amoy ng nabubulok na laman at mga kemikal na pampreserba ay sumabog sa hangin. Napabaling si Doña Aurora at tinakpan ng kanyang ilong. Ngunit si Dorian ay nanatiling nakatitig sa loob ng kabaong. Ang mukha ng bangkay ay hindi na makilala, nabubulok at walang hugis. Walang bakas ng kagandahan ni Sarafina ang natitira. Ngunit hindi sapat ang pisikal na kaanyuan para maniwala si Dorian. Inutusan niya ang isang pribadong doktor na kasama nila na kumuha ng sample ng buto at buhok. Samantala, sa ospital kung saan nagtatrabaho si Mateo, ang doktor ay abala sa kanyang sariling misyon. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang malaman kung aling laboratorio ang ginagamit ng mga tauhan ni Dorian. Nang matukoy niya ang lokasyon, mabilis siyang naghanda ng isang sample ng dugo ni Isabela at inilagay ito sa isang lalagyan na kapareho ng ginagamit para sa mga pagsusuri. Nang dumating ang courier mula sa sementeryo na may dalang sample mula sa bangkay, palihim na sinundan ito ni Mateo. Ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan upang makapasok sa restricted area ng laboratorio. Habang ang technician ay sandaling umalis upang kumuha ng mga dokumento, mabilis na pinalitan ni Mateo ang vial na naglalaman ng sample ng bangkay gamit ang sample ng dugo ni Isabela. Bumalik si Mateo sa sasakyan, humihinga ng malalim. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo sa kabila ng malamig na gabi. Ang misyon ay nagtagumpay. Kinabukasan, nakaupo si Dorian sa kanyang opisina. Hinihintay ang tawag mula sa laboratorio. Ang bawat tiktak ng orasan ay tila isang martilyo sa kanyang isipan. Nang tumunog ang telepono, mabilis niya itong sinagot. Mr. Dorian, nakuha na po namin ang resulta. Wika ng doktor mula sa kabilang linya. Ang DNA mula sa sample na nakuha sa kabaong ay nagtutugma ng 100% sa DNA ni Sarafina. Nakahinga ng maluwag si Dorian, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay agad na napalitan ng isang malalim na pagkalito. Kung totoong si Sarafina ang nasa kabaong, sino si Isabela? Paano niya nalaman ang mga lihim na tanging ang kanyang asawa lamang ang nakakaalam? Habang nagdiriwang si Dorian sa kanyang akalang kaligtasan, nakangiti naman si Isabela habang pinapanood ang isang balita sa telebisyon. Ang kumpanya ni Dorian ay nakakaranas ng matinding pagbagsak sa stock market matapos ang mga tsismis tungkol sa pandarambong na ginawa ni Cassandra. Ang oras ay hinog na. Tinawagan ni Isabela ang kanyang abogado
sa Switzerland. Ihanda mo na ang mga papeles. Bukas, bibilihin natin ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya at isama mo sa kontrata ang isang kondisyon na hindi matatanggihan ni Dorian. Ang lahat ng pinaghirapan mo, Dorian, ay dahan-dahang naglalaho na parang usok sa gitna ng malakas na hangin. Nakakalungkot panoorin ang isang hari na nawawalan ng korona. Ang boses ni Isabela ay tumama sa pandinig ni Dorian na tila isang malamig na hampas ng tubig. Nakaupo si Dorian sa likod ng kanyang malaking mesa sa opisina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa puyat at alak. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga pahayagan na naglalaman ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng halaga ng stocks ng kumpanya. Ang ingay ng mga teleponong walang tigil sa pagtunog sa labas ng kanyang pinto ay tila isang musikang naghuhudyat ng kanyang katapusan. Dahan-dahang lumakad si Isabela papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang nakatatakot na ritmo. Sa likuran niya ay nakatayo ang kanyang abogado na may dalang isang itim na folder. Isang folder na magsisilbing huling sandata o huling pako sa kabaong ni Dorian. Ano ang ginagawa mo rito, Isabela? Paos na tanong ni Dorian habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Kung narito ka para pagtawanan ang sitwasyon ko, umalis ka na. Hindi ko kailangan ng pangungutya mula sa isang dayuhan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Naupo siya sa silya sa tapat ni Dorian. Inilapag ang kanyang mamahaling bag nang may labis na elegante. Maling-mali ka, Dorian. Narito ako dahil ako lang ang kaisa-isang tao sa mundong ito na may sapat na yaman at interes na isalba ang kumpanyang ito mula sa pagkabangkarote. Pero syempre, ang bawat tulong ay may kaakibat na halaga. Inilapag ng abogado ang folder sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito ni Isabela at iniharap kay Dorian ang isang kontrata. Ang mga mata ni Dorian ay mabilis na binasa ang bawat linya at sa bawat segundo ay tila mas lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Gusto mong bilhin ang 60% ng shares ng kumpanya? Bulalas ni Dorian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat. Kapag pinirmahan ko ito, mawawalan ako ng bontrol. Magiging tauhan mo na lang ako sa sarili kong imperyo. Mas mabuti ng maging tauhan kaysa maging bilanggo, Dorian. Malamig na sagot ni Isabela habang pinaglalaruan ang kanyang mga kuko. Narinig ko ang balita. Ang imbestigasyon sa pagkamatay ng asawa mo ay muling binuksan, hindi ba? At balita ko rin na ang DNA result ay nagpapatunay na siya nga ang nasa kabaong. Pero alam nating dalawa na maraming katanungan ang hindi pa nasasagot. Ang utang ng kumpanya mo sa mga bangko ay abot langit na. Kung hindi mo pipirmahan ito ngayon, bukas ay kukunin na ng mga sheriff ang lahat ng ari-arian mo, pati na ang mansyon nyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Ang matanda ay tila mas tumanda pa ng 10 taon dahil sa stress. Lumapit siya kay Dorian at hinawakan ang balikat nito ng mahigpit. Pirman mo na, Dorian. Utos ng Donya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan nating isalba ang pangalan ng ating pamilya. Hindi tayo pwedeng maghirap. Itong si Isabela ang tanging paraan. Tumingin si Dorian sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Isabela. Nararamdaman niya ang matinding pagkapahiya. Ngunit nang makita niya ang isang partikular na kondisyon sa huling pahina ng kontrata, napatigil siya. Ang legal na pangangalaga sa bata kay Esperanza. Tanong ni Dorian, ang kanyang noo ay nakakunot sa labis na pagkalito. Bakit kailangang maging bahagi ng negosyo ang pangangalaga sa aking anak? Isabela, ano ang pakialam mo sa bata? Huminga ng malalim si Isabela. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang pader ng yelo. Isa akong kolektor ng mga mahahalagang bagay, Dorian. At ang batang iyan, ang tanging buhay na pamana ng kumpanyang ito.
Kung magiging bahagi ako ng kumpanya, gusto kong tiyakin na ang susunod na tagapagmana ay lalaking nasa ilalim ng aking gabay, hindi sa ilalim ng kapabayaan ninyo ni Cassandra. Walang alam si Dorian na ang bawat salitang binitawan ni Isabela ay isang hakbang upang bawiin ang kanyang anak sa legal na paraan. Dahil sa takot na mawala ang lahat at sa pag-udyok ng kanyang sakim na ina, kinuha ni Dorian ang panulat. Sa bawat dulas ng tinta sa papel, tila isinusuko na rin niya ang kanyang sariling kaluluwa. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Isabela at kinuha ang folder. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang ningning ng tagumpay na hindi maipaliwanag. Congratulations, Dorian! Naitala mo na ang iyong pangalan sa kasaysayan ng mga talunan. Bulong ni Isabela bago tumalikod at lumakad palabas. Habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong niya si Cassandra. Ang babae ay tila isang basang sisiw. Wala na ang dating yabang. Tiningnan siya ni Isabela nang may labis na pandidiri at pagkatapos ay binangga ang balikat nito nang walang pasintabi. Paglabas ni Isabela sa gusali, bumukas ang pinto ng isang sasakyan at bumaba si Mateo. Nakita ng doktor ang hawak na folder ni Isabela at agad niyang naintindihan ang nangyari. Nakuha mo na ba ang gusto mo? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Nasa kamay ko na ang kumpanya, Mateo. At sa loob ng 30 araw, magiging akin na muli ang anak ko. Sagot ni Isabela, habang ang mga luha ay dahan-dahang tumutulo sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ngunit bago pa sila makasakay sa sasakyan, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanila. Senyora Isabela, may kailangan po kaming itanong sa inyo tungkol sa isang nakitang ebidensya sa laboratorio kung saan sinuri ang DNA ni Sarafina. May nakapagsabi na may isang doktor na pumasok doon nang walang pahintulot at ang mukha niya ay tumutugma sa kasama ninyo ngayon. Tila huminto ang tibok ng puso ni Isabela habang nakatingin sa nag-aalalang mukha ni Mateo. Ang kanilang lihim ay tila muling nanganib bago pa man nila marating ang dulo ng kanilang laban. Dr. Mateo, maaari po ba kayong sumama sa amin sa presinto para sa ilang katanungan? Ang boses ng pulis ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na humalik sa batok ni Isabela. Sa gitna ng ingay ng lungsod at ng kakatapos lang na tagumpay sa boardroom, ang realidad ng panganib ay muling humila sa kanila pababa. Naramdaman ni Isabela ang paninigas ng katawan ni Mateo sa kanyang tabi. Ang kamay ng doktor na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon ay bahagyang nangangatog. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot na baka mabulilyaso ang lahat ng pinaghirapan ni Isabela. Tumingin si Isabela sa opisyal. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng balisong. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila dinudurog ng matinding pag-aalala. Si Mateo ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang tanging liwanag sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Hindi niya hahayaang mabulok ito sa likod ng mga rehas dahil lamang sa pagtulong sa kanya. Officer, baka nakakalimutan ninyo kung sino ang kinakausap ninyo. Malamig at may awtoridad na wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. I am a major investor in this country. At ang aking associate, si Dr. Mateo, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung mayroon kayong anumang paratang, gawin ninyo yon sa pamamagitan ng aking legal team. Ngunit sa ngayon, wala kayong warrant at wala kayong karapatang abalahin kami. Senyora, may CCTV footage kami na nagpapakita ng isang lalaking kamukha ng doktor na pumasok sa lab nung gabi ng pagsusuri. Sagot ng pulis, bagaman bakas ang pag-alinlangan sa kanyang tono dahil sa presensya ni Isabela. Ang mga footage ay maaaring manipulahin, officer. At sa pagkakaalam ko, marami ang gustong manira sa reputasyon ko ngayong hawak ko na ang kumpanya ni Dorian. Pagpapatuloy ni Isabela, dahan-dahang hinawakan ang braso ni Mateo upang pakalmahin ito. Umalis na tayo, Mateo.
Marami pa tayong trabahong dapat tapusin. Sa kabila ng tensyon, nagawa nilang makasakay sa sasakyan at mabilis na lumayo. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tumingin si Isabela kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pasensya na, Mateo. Dahil sa akin, nalalagay ka sa panganib. Bulong niya habang hinahawakan ng kamay ng doktor. Umiling si Mateo at pilit nang ngumiti, bagamat ang kanyang mukha ay maputla pa rin. Ginawa ko ang dapat, Sarafina. Walang halaga ang kalayaan ko kung hahayaan kitang muling makuha ng mga halimaw na yon. Ang mahalaga ay nasa iyo na ang kumpanya. Malapit na tayong matapos. Ngunit habang sila ay naghahanda para sa huling hakbang, sa loob ng mansyon, si Dorian ay nagsisimulang makabuo ng isang nakapangingilabot na teorya. Nakaupo siya sa nursery ni Esperanza, tinititigan ng isang maliit na hikaw na nakita niya sa ilalim ng kuna. Isang hikaw na naiwan ni Isabela noong gabing iligtas nila ang bata. Pamilyar ang disenyong yon. Iyon ang hikaw na ibinigay niya kay Sarafina noong kanilang unang anibersaryo. Kinuha ni Dorian ang hikaw at tinitigang maigi sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang maliliit na inisyal na S&D na nakaukit sa likod nito. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Kung ang hikaw na ito ay pag-aari ni Sarafina at si Isabela ang huling estrangherong pumasok sa kwartong ito, isang nakababaliw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dorian. Hindi siya tanga. Ang lahat ng kuryosidad, ang pamilyar na pabango, ang peklat sa baywang, at ang DNA result na tila masyadong perpekto. Ang lahat ng yon ay nagtuturo sa isang katotohanang hindi niya gustong paniwalaan. Buhay ka. Bulong ni Dorian, ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong takot at matinding galit. Buhay ka, Sarafina, at nilalaro mo lang ako. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan, ang mga luma at tapat niyang galamay na handang pumatay para sa pera. Huwag niyo silang patayin agad. Gusto kong makuha si Isabela at ang doktor na yon. Dalhin niyo sila sa lumang bodega sa labas ng lungsod. Doon natin tatapusin ang sarswelang ito. Samantala, habang pauwi sina Isabela at Mateo sa kanilang safe house, hindi nila napansin ang tatlong itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanila sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat liko, ang bawat paghinto ay binabantayan. Nang makarating sila sa isang liblib na bahagi ng daan, biglang hinarangan ng isang sasakyan ang kanilang harapan habang ang dalawa pa ay sumuko sa kanilang likuran. Walang onomatopeya ng banggaan, kundi ang marahas na pagpreno ni Mateo na nagdulot ng isang matinding pag-alog sa loob ng sasakyan. Bumaba ang mga lalaking may hawak na sandata. Bago pa man makakilos si Mateo, isang malakas na hampas sa ulo ang nagpabagsak sa kanya. Napasigaw si Isabela sa matinding takot habang hinihila siya palabas ng mga lalaki. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita niya ang nakangiting mukha ni Dorian na bumaba mula sa isa sa mga sasakyan. "Welcome back, my dear wife," bulong ni Dorian habang hinahaplos ang pisngi ni Isabela. Panahon na para tapusin natin ang larong ito ng permanente. Ang huling imaheng nakita ni Isabela bago siya mawalan ng malay ay ang duguang katawan ni Mateo na isinasakay sa ibang sasakyan. Ang lahat ng kanyang plano, ang kanyang kumpanya, at ang pag-asa niyang makuha si Esperanza ay tila biglang naglaho sa gitna ng dilim sa wapat. "Gising na ang aking reyna. Kamusta ang pagtulog mo sa gitna ng alikabok at kalawang, Sarafina?" Ang boses ni Dorian ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at madilim na bodega. Tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Isabela. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang mahapdi at mahigpit na pagkakatali ng mga lubid sa kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang ulo ay mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo
na humahampas sa kanyang bungo. Ang paligid ay amoy lumang bakal at amag, isang lugar na malayo sa karangyaan ng boardroom na kakatapos lang niyang lisanin. Sa harap niya, nakaupo si Dorian sa isang silya, may hawak na baso ng alak habang nakangiti ng may labis na kataksilan. Ngunit ang tunay na nagpaguho sa mundo ni Isabela ay ang makita si Mateo sa kanyang gilid. Ang doktor ay nakatali rin sa isang poste. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at may dugo na dahan-dahang umaagos mula sa kanyang kilay. Nakayuko si Mateo, tila nawalan na ng malay dahil sa bugbog na tinanggap mula sa mga tauhan ni Dorian. "Huwag mo siyang saktan, Dorian. Ako ang kailangan mo. Huwag mong idamay ang taong walang kinalaman dito." Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay basag at puno ng paghihinagpis. Ang makitang nagdurusa ang lalaking nagligtas sa kanya at nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na paghihirap. Tumayo si Dorian at lumapit sa kanya. Hinawakan ng kanyang baba at mariin itong itiningala. "Walang kinalaman? Sarafina, ang doktor na ito ang nagnakaw sa akin ng pagkakataong mailibing ka ng tuluyan. Siya ang dahilan kung bakit kailangan ko pang dumaan sa sarswelang ito. Ngayon, ibibigay mo sa akin ang lahat. Pirmahan mo ang papeles na nagsasaan na ibinabalik mo sa akin ang lahat ng shares ng kumpanya at baka sakaling hayaan ko kayong mabuhay ng sapat na oras para magpaalam sa isa't isa." Inilapag ni Dorian ang mga dokumento sa isang maliit na mesa sa harap ni Isabela at kinalagan ng kanyang kanang kamay upang makapirma. Tumingin si Isabela kay Mateo. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang nagmulat ng mata ang doktor. Sa kabila ng sakit at panghihina, nagawa pa rin ni Mateo na ngumiti ng bahagya kay Isabela, isang senyales na huwag itong susuko. "Huwag mong gagawin yan, Sarafina. Huwag mong ibibigay sa kanya ang hustisyang para sa iyo at sa anak mo," paos na bulong ni Mateo. Isang malakas na sampal ang iginanti ni Dorian kay Mateo na nagdulot ng panibagong agos ng dugo. Napasigaw si Isabela sa matinding puot. Kinuha niya ang panulat, ngunit sa halip na pumirma, tinitigan niya si Dorian ng may kakaibang tapang. Ang takot na kanina lamang ay lumalamon sa kanya ay biglang napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Akala mo ba ay napakahina ko pa rin, Dorian? Akala mo ba ay pumasok ako sa kuta mo nang walang dalang panlaban?" Malamig na wika ni Isabela. Isang mahinang tunog ng beep ang nanggaling sa loob ng kanyang damit. "Ang bawat salitang binitawan mo rito, ang bawat sampal na ibinigay mo kay Mateo, ay live na naririnig ng mga awtoridad. At ang tracker na nasa loob ng aking sapatos, kanina pa nila sinusundan." Ang mukha ni Dorian ay biglang namutla. Sa labas ng bodega, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na dahan-dahang lumalapit. Kasunod ang liwanag ng mga pulang asul na ilaw na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Ang mga tauhan ni Dorian ay nagsimulang magkagulo, naghahanap ng matatakasan. "Hayop ka!" Sigaw ni Dorian habang sinusubukang saktan si Isabela. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, ang pintuan ng bodega ay malakas na bumukas. Ang mga pulis ay pumasok ng may dalang mga baril at maliwanag na ilaw. Ibagsak ang sandata, itaas ang mga kamay. Ang mabalasik na utos ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Isabela kung paano pilit na tumakas si Doña Aurora na nagtatago pala sa isang madilim na sulok, ngunit mabilis itong naharangan ng mga opisyal. Si Dorian naman ay napaluhod sa semento. Ang kanyang mga kamay ay itinaas habang ang mga posas ay dahan-dahang ikinakabit sa kanyang mga pulso. Ang kanyang imperyo, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan ay tuluyan ng naglaho. Nang makalapit ang mga pulis upang kalagan si Isabela, ang unang ginawa niya ay tumakbo patungo kay Mateo. Sa tulong ng isang opisyal, kinalagan nila ang doktor.
Dahan-dahang bumagsak si Mateo sa mga braso ni Isabela. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ng doktor. Mateo, nandito na ako. Ligtas na tayo, bulong ni Isabela habang hinahaplos ang pasa sa mukha ng lalaki. Tumingin si Mateo kay Sarafina at sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang laban, nasilayan sa kanyang mga mata ang bahagyang ginhawa. Nagawa mo, Sarafina, mahina niyang sabi, na ibalik mo ang katotohanan at ang lahat ng dapat na para sa'yo. Habang isa-isang inilalayo ang mga taong nagtaksil sa kanila, huminto si Dorian sa harap ni Isabela. Mabigat ang kanyang paghinga at halatang hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari. Bakit bumalik ka pa? Puno ng pait niyang tanong. Akala ko tapos na ang lahat, pero ngayon, nawala sa amin ang lahat ng pilit naming iningatan. Tumingin si Isabela sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Isang lalaking minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay isa na lamang estranghero. Sabi mo noon, mas mabuti kung dito na matatapos ang kwento ko. Ngunit nagkamali ka eh. Dito pa lang nagsisimula ang tunay kong buhay. At ang kwento mo? Dito ito magtatapos sa likod ng mga rehas. Pagkaalis ng mga pulis, naiwan sina Isabela at Mateo sa ilalim ng malamig na hangin ng madaling araw. Inilagay ni Mateo ang kanyang jacket sa balikat ni Isabela at dahan-dahang siyang niyakap. Sa init ng bisig ng doktor, doon lamang tuluyang bumuhos ang mga luha ni Isabela, mga luhang dala ng katarungan at ng pag-asang sa wakas, makakasama na niya ang kanyang anak. Hindi na siya si Isabela na mapagpanggap, hindi na rin siya si Sarafina na martir. Siya ay isang babaeng muling nabuo mula sa abo ng pagkakanulo. Kaya ako, ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mga rosas sa hardin ng bagong tahanan ni Sarafina. Ang hangin ay amoy sariwang damo at dagat, isang malaking kaibahan sa amoy ng gamot at kalawang na naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng luntiang damuhan, isang munting batang babae na may suot na puting bestida ang masayang humahabol sa mga paru-paro. Ang bawat hagik-hik ni Esperanza ay tila isang banal na awit na nagpapahilom sa bawat natitirang lamat sa puso ni Sarafina. Nakatayo si Sarafina sa beranda. Hawak ang isang baso ng sariwang juice. Wala na ang maskara ni Isabela. Wala na ang mabigat na kolorete sa muka at ang pekeng accent. Ang nakatitig sa refleksyon ng salamin ay ang tunay na Sarafina. Mas matatag, mas malalim ang pananaw, at may mga matang hindi na lamang nakatuon sa yaman, kundi sa tunay na kahalagahan ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Mateo mula sa kanyang likuran. Hindi na siya nakasuot ng puting gown ng doktor, kundi isang simpleng polo shirt na nagpapatingkad sa kanyang maamong mukha. Ipinatong ni Mateo ang kanyang mga kamay sa balikat ni Sarafina, isang pamilyar na haplos na nagbibigay ng walang hanggang kapanatagan. Malalim na naman ang iniisip mo, mahal ko. Malumanay na wika ni Mateo bago idinampi ang isang halik sa tuktok ng ulo ni Sarafina. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang tadhana, Mateo. Sagot ni Sarafina habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ni Dorian. Nabalitaan ko kanina mula sa aking abogado na pinal na ang hatol. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Dorian at Doña Aurora dahil sa tangkang pagpatay at pandarambong. Si Cassandra naman ay nasa isang pasilidad para sa rehabilitasyon matapos mawala sa katinuan. Naramdaman ni Sarafina ang paghigpit ng yakap ni Mateo. Nararapat lang sa kanila ang katarungang yon. Ngunit ang mas mahalaga, kumusta ang puso mo? Napatawad mo na ba sila? Huminga ng malalim si Sarafina habang nakatingin kay Esperanza na ngayon ay nakaupo na sa damuhan at namimitas ng bulaklak. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang ginawa. Pinatawad ko sila
dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang pinalalaki ko ang aking anak. Pinatawad ko sila para sa sarili kong kalayaan. Pero ang katarungan ay kailangang manatili sa kanila. Biglang tumakbo si Esperanza patungo sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na rosas na kulay rosas. Ang munting bata ay tumingin kay Mateo ng may malalaki at kumikinang na mga mata. Papa Mateo, para sa iyo po! Masayang sigaw ng bata habang iniaabot ang bulaklak. Sandaling napatigil si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagtubig sa labis na emosyon. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata at hinalikan sa pisngi. Ang salitang papa ay ang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa kanyang buhay. Tumingin si Mateo kay Serafina at doon ay nakita nila ang isang pangakong hindi na muling mababasag. Salamat, Esperanza. Napakaganda nito. Katulad ng iyong mama. Bulong ni Mateo. Sa hapon na iyon, natutunan ni Serafina ang pinakamahalagang aral sa kanyang paglalakbay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbawi sa kanyang bilyon-bilyong ari-arian o ang pagkakaroon ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng lakas na bumangon mula sa pinakamadilim na hukay, ang tapang na magmahal muli sa kabila ng pagkakanulo, at ang kapayapaang makita ang iyong anak na lumalaking ligtas at maligaya. Ang sugat sa kanyang baywang mula sa gabing iyon sa ospital ay mananatiling isang peklat, hindi bilang paalaala ng sakit, kundi bilang isang medalya ng kanyang katatagan. Si Serafina ay hindi na lamang isang reyna ng negosyo. Siya ay isang babaeng natutong maging buo sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan, magkahawak kamay na naglakad ang tatlo patungo sa loob ng kanilang tahanan. Wala nang takot, wala nang lihim. Tanging ang pag-asa ng isang bagong bukas ang nangingibabaw sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Ang bagyo ay natapos na at ang bahaghari ay narito na upang manatili.